Okay, magandang araw po mga kanumero. So, ang topic po natin ngayon is about simplifying radicals. Simplifying radicals, actually medyo ang iba nahihirapan kasi lalong-lalo na kung hindi nila memorize yung mga perfect square. Kasi para ma-simplify ang radicals, kailangan memorize mo yung perfect square. So, for example, nagkataon yung given ngayon is square root of 36. So, alam na natin to na this is equal to 6. Pero kung halimbawa nagkataon, we have square root of 40. So, medyo nagdadalawang isip na yung iba kung paano. So, ayaw ng sagutan. Pero actually, this is not exact, pero dapat masisimplify natin. So, ang gagawin lang actually is mag-iisip ng perfect square. Yun yung pinaka-solution talaga. So, square root of, ano ba yung factor ng 40 na perfect square? Alam natin na 4. So, 4 times 10, kaya naging square root ng 4, which is equal to 2, and then magiging 10 na siya. So, the simplified form square root of 40 is 2 square root of 10. Kaya lang, yun ang nagiging problema, kasi buti yung 4, kikita mo sa 40. Paano kung yung mga problem, parang hindi masyadong nahahalata kung saan ba sila divisible na perfect square. And then, syempre, yung problema paminsan, hindi alam yung mga perfect square. So, paano ba ang pag-solve or pag-simplify ng radicals other way around na hindi natin kailangan ng perfect square? So, ito po ang gagawin. So, kanina, nalaman natin ng square root of 40 is 2 square root of 10. So, ang gagawin natin ngayon, para malaman yung square root of 40, so marami naman siguro ang alam pa to nung elementary, we will have the tree diagram. Yung multiplication. So, mag-iisip ka ng factor ng 40. Okay? Kahit anong factor. Basta dapat ipa-prime factor mo lang ang 40. So, ang gagawin lang natin, so 40, pwedeng 4 times 10, pwedeng 5 times 8. Sabihin natin 5 times 8 is equal to 40. And then, 5 is already prime. So, dito tayo sa 8. So, 8 is 2 times 4. 2 is already prime. Ang 4 hindi pa. So, 4 is 2 times 2. And then, after that, yun, 5 times 2 times 2 times 2. That is equal to 40. So, ang gagawin lang natin, kasi square root siya, maghahanap lang tayo ng magkaparehas na number. Tapos, ipipair natin siya. Pag na-pair na natin siya, lalabas na siya sa square. So, pag lumabas na, magiging isa na lang siya. Yung walang ka-pair, maiiwan sa loob. And then, syempre, dalawa silang wala. So, i-multiply natin 5 times 2, which is 10. So, yan yung sagot. Without having the perfect square. So, ito lang yung ginamit natin. Hindi natin kailangan ng perfect square. So, halimbawa, ganito. Square root of 48. Ano ba yung magiging sagot ng square root of 48? Okay, so, kung hindi mo makukuha yung yung perfect square, so medyo matatagalan ka. So, para mahahanap yung square root ng 48, kasi yung perfect square is 49. So, kailangan natin i-simplify ang square root of 48. So, i-factor out natin yung 48. So, 48 is 6 times 8. And then, 6, pwede pa. So, 2 times 3 is already prime. 8 is 2 times 4. And then, 4 is 2 times 2. Okay? So, unin natin yung prime. 2, 3, 2, 2, 2. So, ibig sabihin yung square root of 48 is square root of 2, 3, 2, 2, 2. Hanap ng partner. Meron ka partner. Labas. Hanap ng partner. Labas. Walang ka partner. Diyan ka lang sa loob. Then, multiply. 2 times 2, 4. 4 is square root of 3. So, the simplified form of square root of 48 is 4 is square root of 3. And then, another. Mas lalo na pag mataas, ang hirap na mag-isip kung saan ba siya madidivide. So, for example, 650. Sa anong number ba pwede ma-simplify siya? Kasi wala naman siyang square root. So, again, gawin natin ang process. 650 is pinakamadali kasi 0 yung nag-end sa 0, that is 10. So, 10 times 65. 65 is 13 times 5. Okay? And then,
13 and 5 already, prime. 10 naman is 5 and 2. Okay, so 650 is 13 times 5 times 5 times 2. So, meron ka partner. Pag wala ka pong nahanap na ka-partner, simplified na siya. So, halimbawa, square root of 101. Wala nang ka-partner na mahanap. Pinactor mo, walang ka-partner. So, that is already simplified. So, pag wala talaga. So, pag walang ka-partner, huwag pipilitin. So, ang mangyayari na dito, ito may ka-partner, lalabas siya ngayon. And then, 13 times 2 is 26. So, ang sagot na nito is 5 square root of 26. Okay. Actually, hindi lang sa square root ito magagamit. Kahit sabihin natin, cube root. Cube root of 72. Yan. Simplify. Pinasimplify ang cube root of 72. So, mag-iisip na naman, ano ba yung perfect cube? Hindi nga memorize yung perfect square. Paano na yung perfect cube? So, ang gagawin lang po, ganun pa rin. So, 72, i-factor natin. 72, that is 8 times 9. 8 is 2 times 4. 9 is 3 times 3. And then 4 is 2 times 2. Okay, so 72 is 2 times 2 times 2 times 3 times 3. Ngayon, kasi cube root siya, kailangan na natin ng tatlong magka-partner. Sa square root, dalawa. Pero sa ngayon, sa cube root, tatlo. Ito, 2, 2. So, nakatatlo tayo. Pwede na siya lumabas. Kaya magiging 2. And then ito, kulang. Dalawa lang sila. So, dyan pa rin sila sa loob. Kasi kailangan natin ng tatlo. Kaya magiging sagot is 3 times 3 is 9. 2 cube root of 9. So, the simplified form of this is 2 cube root of 9. Okay, so that is simplifying radicals. Maraming salamat po.